Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Mustafa. Amma ba'd. Mga kapatid, ang nais iparating ng ating imam ay ang na tayo ay manalangin at huwag tayong magmadali. At pinaparating ng imam ay nagkwento siya ng mga kwento ng mga sinauna at nagbigay siya ng mga aral doon. At ikinukumpare niya sa ating panahon. At ipinaparating ng imam ang mga kwento at kumuha siya ng mga batayan tungkol sa Quran at saka sa hadis ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Doon umiikot yung khutbah. Tapos na. Pagkatapos magpasalamat at magpapuri sa Allah, sinabihan tayo na tayo ay matakot sa Allah. Tapos nagbanggit siya ng Suratul Fajr. Suratul Fajr. Assignment daw natin lahat yun sabi ni Doktor para ma-refresh, ma-refresh yung gustong parating ng imam. Kasi doon lang umiikot Ang surang ito ay Suratul Fajr. Ang ibig sabihin ng Suratul Fajr, ang talata sa bukang liwayway. Yan. Kahit nga humaba ang panalangin mo, hindi marating dahil umabot din sa kwento ng ating imam kanina, naging si Moises at saka si Musa alayhi salam ay nanalangin sa Allah ng tinugon yun ng 40 years. Sabi ni Ibn Abbas. Ibn Abbas pa? Abbas. Radiyallahu anhu. Ayan. Kaya sa Suratul Fajr, binabanggit doon mga kapatid ng wal fajr wa layalin ashar. Ngayon tayo ay papasok sa Hajj. At ito ay nakapaloob doon sa pinakamainam na mga araw sa buong taon. Kahit ikumpara mo pa sa buwan ng Ramadan, araw ang pinag-uusapan. At yung Hajj yun. At sinasabi doon yung wal fajr wa layalin ashar wa syaf'i wal watr wal layli idha yasr ila suratul surah. Ila akhir surah. Yun, na binabanggit doon na yung mga naunang mga nasyon. Qawmu Ad, Qawmu Thamud, Fir'aun. Pinaparating doon na ang mga taong iyon ay biniyaan ng Allah ng blessing, mga lakas, na hindi binigay sa mga lipunang mga naiba. Ibang mga lipunan, mga hanggang sa ngayon. Mga higante, mga lakas, no? Tapos, ang yaman nasa kanila. At nakapaloob din doon yung mga taong hindi nagbibigay ng habag sa tao, maging man lamang asin o pagkain sa nahihirap. Yung mga orphan, no? Hanggang iparating niya doon na yung mga tao ngayon na mga tao noon hanggang sa ngayon, yung takbo ng buhay pare-pareho lang. At hindi mananatili ang pagiging masama kahit tumagal pa siya ng mahabang panahon. Katulad ng mga kapatid natin na kahit hindi natin tanggapin o baliwalain natin, ganoon ang takbo sa lipunan ng mga nanampalataya. Maging mga kapatid natin dun sa Palestine. Diba? Ganoon. Hindi mo pwedeng sabihin, manalangin ka ng manalangin ngayon. Anong nangyayari? Lantaran na. Kahit hindi mga Muslim naintindihan yun Pero, yung tugon wala. Huwag ka magmadali. Dahil kahit kailan, hindi mag-i-stay yung kasamaan. At talagang hupa pa rin sila. Pinapahaba lang pero hindi natin alam kung hanggang kailan. Bukas, susunod na linggo, isang buwan, isang taon. Doon po umiikot yung khutbah. Nawa napulutan po natin ng aral. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindi po translation yun Buod lang ganun. Salam.